Nagtrabaho ko ng walang sahod. Bakit kaya mong lunukin yung pang-alipusta at pang-down sa'yo ng maraming tao noong mga panahon na yun? Pag nakarinig ka ba ng kritisismo, yun na ba yung dahilan para tumigil ka, abutin yung pangarap mo? Hindi. Pag nag-i-start ka kasi sa buhay, especially nagninegosyo, no? Sa mga business owners, darating talaga sa point na may mga produkto at may mga sitwasyon na malulugi sila. Kasi ako ilang beses rin ako nalugi sa negosyo. Nagtayo ako ng comedy bar. Paano ka nakapagtayo? May sahod na ako. Nagsimula ang 350 na yun. Hindi ko nabibitawan to. Na tong 350 na to, papataasin ko. Hanggang sa naging isa ako sa highest paid ng The Library. Ang mga opinyon at pananaw na ibinabahagi ng guest sa programang ito ay hindi kinakailangang sumasalamin sa host sa show o sa mga kumpanyang kinabibilangan ng mga ito. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng ating RDR Talks. At ngayong araw na to, napaka-espesyal po ng bisita natin. Kasi isa po siya sa mga nagturo sa akin kung bakit ako naging content creator. At syempre, isa rin siya sa aking mga business partner. Pinaka-pinagkakatiwala akong tao sa larangan ng social media at sa larangan ng buhay at sa larangan ng hanap buhay. Kaibigan ko to, walang iba kundi si Boss Chad Kinis. Hello po, ako malakpak ma. Grabe naman yung pakilala mo, sobra naman yun. And then, pero tinatanong ko pa rin hanggang ngayon, partner, yung utang na loob. Kumbaga, last 2022, hindi ko alam kung paano talaga magiging isang content creator, no? Because of, dahil machismis akong tao, may tinuturoan ka nun, nakiusisa ako, at ang dami kong natutunan na up to until now, naya-apply ko, at yun yung naging foundation namin kung bakit merong RDR Talks, RDR Live, lahat ng kaganapan sa RDR dahil sa yun. Grabe, hindi dahil sa akin yun. Ako, thankful ako kasi may napulot ka, may natutunan ka, pero it's not because of me. It's because of you. Siyempre, kung nagkaroon ka ng idea without a proper execution, wala mangyayari, di ba? Right. Kumbaga, nakakuha ka lang ng germ ng idea. Pero, because of your execution, naging matagumpay. Yun. Ganun yun. Umpisa pa lang yan, mga boss. Dahil ipapakita natin ngayon kung gaano ba talaga kagaling ang aking business partner na si Chad Kinis. Ito kasi hindi to nakikita sa social media eh. Ito yung hindi na-feature. Kasi ang akala natin, si Chad Kinis is a comedian lang, entertainer, celebrity. Pero hindi natin alam kay Chad Kinis, napakaganda pala ng istorya ng buhay nito. At ibabahagi niya sa atin ngayon ang istorya ng buhay niya, pati ang istorya ng kanyang tagumpay sa buhay. Chad, paano ba nag-umpisa yung karir mo as a stand-up comedian? Gusto ko lang sabihin na yung nagiging notion yung comedian lang. Right. So, sana ang tawag nilang lahat, comedian, tanggalin natin yung lang. Kasi mahirap maging isang komedyante. Katulad nga sinabi mo, yes, kami yung marami talagang mga pinagdaanan din sa buhay. Lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay. Right. Pero ang isang masayahing komedyante, nakikita mo lagi ngiti, saya, pero yun ang nagiging facade namin. Kaya natatago kung ano ang tunay na pagkatao tsaka tunay na istorya ng buhay namin. Di ba sabi nga nila kung sino yung may pinakamalakas tumawa, sila yung may pinakamaraming pinagdaanan sa buhay? Actually. Kasi sa sobrang dami mong pinagdadaanan, ang gusto mo na lang maging masaya. Right. Gusto mo na lang tumawa. Correct. Sa sobrang bigat ng buhay, gusto mo na lang siyang daanin sa tawa kasi kahit paano makalimot ka. Ganon. Right. Paano mo inakyat yung tagumpay as being a comedian, a celebrity? It took me more than a decade to build my name. Right. And to build my career. Right. Naalala ko, nag-audition ako sa mga comedy bars. Walang tumatanggap sa akin. Nag-audition ako ng paulit-ulit sa The Library for 5 years. So, pabalik-balik ako doon. Monthly, taon-taon, bumabalik ako. Tapos nakikiusap ako na baka pwedeng tanggapin na ako. Andyan yung inaalipus talaga ako ng ibang mga tao. Bakit? Hindi kasi ako marunong magpatawa. Aminado naman ako doon. Binapato akong yelo. Sinasabi ako hindi nakakatawa, walang talent. Pero I never stop. Sabi ko, okay lang. Sabihin niyo sa akin ngayon yan. Pero ginawa ko siyang encouragement sa sarili ko na lahat ng sinasabi nyo, balang araw, ang maririnig ko, ang husay mo, ganun. Bakit kaya mong lunukin yung pang-alipusta at pang-down sa'yo ng maraming tao noong mga panahon na yun? Ano yung pinaghuhugutan mo? Kaya ako naririnig yun kasi I'm not yet there. Right. So anong dapat mong gawin para hindi mo na marinig ulit yung mga kritisismo na yun, yung mga panlalait na yun? Husayan mo. Correct. Pag nakarinig ka ba ng kritisismo, ng panlalait sa'yo, yun na ba yung dahilan para tumigil ka, abutin yung pangarap mo? Yes. Hindi. Ibig sabihin, doon sa mga taong nakakaranas ng pang-down ng ibang tao, pang-alipusta, sa mga taong nakakaranas ng mabibigat na mga salita na galing sa ibang tao, kailangan pala nila itong tanggapin as constructive criticism. Yes. Kasi lahat naman tayo may kapulaan.
Pag hindi mo narinig ang kapulaan mo, hindi mo alam kung paano mo itatama. Bilang isang komedyante, Yes. hindi pala ako nakakatawa. Anong gagawin ko? Di mag-aaral akong maging nakakatawa. Magre-research ako, titingin ako sa mga komedyante, kukuha ako ng inspirasyon. Yes. Kasi ang ginawa ko inspirasyon, ayoko nang marinig ulit yung mga salita na yan. Ang tinatak ko sa utak ko noon, naaalala ko, hindi ko ito makakalimutan, sa isang customer sa The Library pa, pinato niya ako ng yelo, nakasalubong ko sa may CR, sabi niya sa akin, bakla ka, hindi ka nakakatawa, wala kang talent. Tinatak ko sa isip ko noon, sabi ko, sa susunod na magkasalubong tayo sa CR, sasabihin mo na sa akin, ang husay mo, ang galing mo. And it happened. In-vibe ko yun. Nangyari yun. Isang beses, nag-perform ako, pag salubong sa CR, bakla, ang galing mo na ha. Nakasalubong mo siya ulit. Di ba ang sarap sa pakiramdam na kung sino yung mga nanlait sa'yo noon, sila din yung pupuri sa'yo ngayon. Kung sino yung mga nanlait sa'yo, sila yung pupuri sa'yo. Napakaganda nun. Alam mo kung bakit? Oo. Kasi yun ang pinaka-pure na puri. Tama. Hindi ka binobola. Hindi binabola. Walang sugarcoating. Walang sugarcoating, hindi plastic. Kasi alam nilang nung hindi sila nahuhusayan sa'yo, nasabi nila yun sa'yo. Right. Nung nakita nila nagbago ka at nasa panlasa na nila, ibig sabihin, you did something right. Correct. So yung mga nanlait sa'yo at pumuri sa'yo, tanggapin mo yung puri na yun kasi yung puri na yun, totoo. Darating at darating sa panahon ng buhay natin sa pagkakataon na may magpupuna sa atin. Mas okay kasi yung pupunahin ka kaysa pupurihin ka tapos sa likod mo tsaka ka pupunahin. Magkaiba yun eh. Tayo, magkaharap tayo ngayon. Yes. All praises ako sa'yo. Pero pag talikod mo, ay naku, hindi yan ganyan. Di ba? Oo. Mas maganda talaga na naririnig mo na yung una pa lang. Lahat tayo may pagdadaanan. Correct. Lalo na kung walang-wala ka pa, they will see you as a very, very small, tiny piece of dust na pupuwing lang sa kanila. Yes. Pero tandaan mo yung puwing na yun, pag napapikit sila, pag mulat nila, ang makikita nila ikaw. Make sure na tatatak ka sa kanila. Ganun yun. Ang pagiging stand-up comedian, sobrang hirap pala na trabaho niyan. Oo. Akala lang nila na, akyat ka, patawa ka. Hindi. Pinakamahirap na gawin ay actually yung pagpapatawa. Madali magpaiyak. Magdrama ka, iiyak. Yes. Pero magpatawa, Yes. andyan yung sasabihan ka ng corny, hindi nakakatawa, or how can you break the ice with a serious situation. It's Right. all about timing and progress of the spontaneous throwing of jokes Yes. and comedy stints. Yes. It takes more than wit and intelligence More than wit and intelligence. Grabe, no? to make someone laugh. Walang imposible sa taong porsigido. Oo, lahat tayo pinanganak hindi marunong magbasa. Yes. Paano ka natuto? Inaral mo. Ang galing. Lahat ng bagay, pwede mong aralin. Kailangan mo lang ilagay yung puso mo. Kasi bali wala ang pag-aaral ng isang bagay kung hindi mo nilalagay ang puso mo. Madali mag-aral eh. Sabi mo, kaya aralin ko yan. Inaral mo na. Wala yung puso mo, wala yung isip mo. Makakalimutan mo din. Yes. Hindi may envive ng katawan mo. Correct. If you wanna learn something, put your heart into it and make sure you want to learn that certain thing. Di ba pag inilagay mo yung puso mo dun sa isang bagay, ibig sabihin may malalim kang pinaguhugutan. Ano yung deepest why mo? Nung panahon na yan, actually, nanood lang ako sa comedy bar. Nasa call center ako nagtatrabaho that time. Nung napanood ko sila, ang saya. Gusto ko maging ganyan. Kasi malungkot yung buhay ko. My mom passed away, my dad passed away. I'm left with nothing. Ilang beses ako na-reject sa call center, sa mga work. Nagtrabaho ko ng walang sahod. Nung nakita ko yung mga tawa na yun, gusto ko maging komedyante. Gusto ko mag-perform. Gusto ko mapasaya yung ibang tao. Tulad nila. Sabi ko, sige, mag-audition ako. Yes. It took me years. And I didn't dream of being famous comedian. Right. I just dreamt of being a comedian. I just wanna step on that stage. Kasi before that, ang kinakain ko, krope, kanin. Nanghihingi ako ng baho sa kapitbahay. Nagtitinda ako ng balot, isaw. Naranasan mo yun? Yes. Nag-uulam ako ng tigpipisong chichirya, tapos hiningin kanin, tutong. Tapos iuulam ko doon. Lahat yun. Everything. It's not been easy. But then again, it's not impossible to change your life. It's so inspiring. All throughout na nakikita ko sa'yo, lagi kang masaya. Never ko naman nakitang malungkot ka eh. Minsan umiiyak ka, pero yung kwento ng buhay mo na to, talagang tinagos mo yung pader eh. When reaching for your goals kasi, your dream, always remember that you may change the path, Right. but never the goal. You may change the path, but never the goal. Yes, you may take different paths. Pero Right. pwede kang dumaan diretso, pwedeng paliko, pwedeng paurong. Right. Pero tandaan mo, dapat ang babagsakan mo, yung goal mo pa din. Kahit saan ka magpasikot-sikot, kahit saan ka dumaan, huwag mong baguhin kung saan yung destinasyon mo. End goal is to become successful. Yes, makakarating ka din doon. Kahit gaano pa kahaba. Kasi kung pagod ka na, pwede ka magpahinga. Tapos pag okay na, laban ulit. So yung hirap pala na yun ang maghuhulma sa'yo para gumaling ka sa buhay, para lahat ng mga mahihirap na darating sa'yo magiging madali na at makukuha mo yung tagumpay mo. Yes. At pagdating mo sa tagumpay na yun, hindi lang naman puro sarap yan. Yes. Mas nandun ang hirap. Mas mahirap pa. So kumbaga yung mga nasa tuktok, mas maraming problema yan. Kung ikaw nasa baba ka dati, namumblema ka, paano ka makakapunta sa taas? Yes. Pag nasa taas ka na, mamumblema ka ngayon na huwag nang bumaba. Mas mahirap yun. Kasi ang daming hihila sa'yo. Yes. Tandaan, pag ikaw nasa taas, ikaw ang hihila na nasa ilalim. Yung mga taong tutulungan mo, Nasa iyo ngayon yung bigat. nasa iyo yung bigat. Nasa yung responsibilidad. Kasi ang hirap naman Tama. na nasa taas ka, Makes tapos sense. ilang hihila sa'yo pababa. Makes sense. So ang gagawin mo, paano ka magkakaroon ng lakas, ng tibay ng loob? Galing. Paano mo i-maintain yung status mo Right. as a successful person? Araw-araw ka mag-iisip mo ng problema ka. Correct. Kasi ako naranasan ko yun. May struggle ako sa kakainin ko bukas. Yes. Sabi ko nga, sana
makabili ako ng bagong toothbrush. Promise ang toothbrush ko dati yung hiwa-hiwalay. Parang panlinis sa sapatos dati. Umabot ako sa ganun. Tapos pag nasa taas ka na, ano na ngayon yung problema? Ang problema mo, paano mo i-maintain yung status mo? Kasi ayaw mo nang bumalik sa hirap. Correct. Kasi mas mabilis pabagsakin ang nasa taas. Tama. Pag nahulog yan, dire-diretso. Correct. Kaya kailangan mong i-maintain kung bakit nakikita mo ako laging masaya. Yes. Kasi that's my purpose. I have to be happy. Yes. I'm a comedian. Aside from being comedian, I'm the foundation of some friends and my family. So I Yes. can't be seen as a weak person. And pinangako ko naman sa sarili ko yan dati. Hanggat may isang taong tumatawa at natutuwa sa akin, hindi ako titigil maging komedyante. Pag nag-i-start ka kasi sa buhay, especially nagninegosyo, no? Sa mga business owners, no? Darating talaga sa point na may mga produkto at may mga sitwasyon na malulugi sila. Oo. So, ibig sabihin, nag-a-apply din pala siya sa totoong buhay kahit bilang empleyado o even sa career or even sa kahit anong bagay na you have to sacrifice things for you to gain more things. Yes, of course. Life is full of sacrifices. Yes. We sacrifice our time. Yes. We sacrifice money. Yes. We sacrifice things that we like Right. for us to achieve something better. Yes. For the betterment of our future. Kasi ako ilang beses rin ako nalugi sa negosyo. Right. Nalugi yung bar ko. Nagtayo ako ng comedy bar para makatulong sa mga komedyanteng na wala ng trabaho before. Yes. Nung nagsarado ang The Library. Nalugi yun kasi naloko ako. Paano ka nakapagtayo? Sige, kwento mo muna sa akin. Nagsimula ang 350 na yun. May sahod na ako. Yes. Ginalingan ko na yan everyday. Yes. So, na-regular ka sa trabaho. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko nabibitawan to. Na tong 350 na to, papataasin ko to. Correct. Hanggang sa naging isa ako sa highest paid ng The Library. Highest paid, magkano per day? Basta naging isa ako sa highest paid sa The Library. So it took me 2 years to achieve that. That's a short period of time. Yes. Ang ginawa ko lang noon kasi, nag-focus lang ako na sabi ko, hindi na ako bibitaw dito. Nandito na ako, itutuloy-tuloy ko to. Anong dapat kong gawin? Okay, gagawin ko. Ano ang nakakatawa sa mga tao? Ito, pag-aaralan ko. So it's continuous learning process. Hanggang sa hindi ko napapansin, I'm creating my own process na pala. I'm creating my own system na. Lumikha na siya ng branches sa utak ko na yung creativity na enhanced. Yes. Unconsciously, may naiisip na ako ng out of the box, Right. na wala na ako sa comfort zone ko, pero nagagawa namin ng matagumpay. Yes. Nagta-trial and error na ako. Yes. You have to reinvent eh. Hanggang sa nakapasok na ako sa malalaking bars, punchline, laugh line. Yes. Nag-guesting na ako sa televisions. Yes. Then, the vlog came. Maraming mga stand-up comedian, no? Nananatili sila as a stand-up comedian up to until now. Maraming mga celebrities, nananatili silang celebrity hanggang ngayon. Wala silang business, feeling nila, ito yung talent nila, hanggang doon lang sila. Ito lang yung ginagawa nila sa buhay nila. Si Chad Kinis ba, meron kang foundation ng pagiging entrepreneur? Family ko, yung mommy ko at daddy ko, nasa clothing line talaga sila. Sila ang gumagawa ng mga pantalon, ganyan, patahian. So, we became one of the biggest na nananahe sa Batangas. From there, natutunan ko sa mami ko yung pakipag-usap sa mga partners. Yes. Naririnig-rinig ko, bata pa ako noon. Yes. So, kumbaga meron kang training kahit papaano. Oo, parang ganun. Kasi Yes. curious ako eh. Pag gusto ko yung isang bagay, tinitinan ko. Alam mo, nung bata ako, nung tinitinan ko yung mami ko noon, pag nakipag-usap sila, nakipag-transaction, Right. nasa isip ko na sabi ko, ang galing ng nanay ko. No? Ay, ito pa pala. Nagtitinda akong palamig sa palengke. Oo. Pupunta ako sa bilihan ng walis tambo, kukuha ako ng walis tambo. Tapos sabi ko, consignment po, ilalako ko. Pag nabenta ko isa, bigyan nyo ako 5 piso. Mga ilang taong ka nun? Hindi ko alam kung ilan taon na ako. Tapos 15 pesos yata yung tambo, bebenta ko 20. So may 5 ako. Yes. Ganon, nakakabenta akong 3, 4. So meron akong 20 pesos. So yun ang binabaon ko. Lasal ako nag-aaral ng bata ako. Tapos ganun ang ginagawa ko after work. Tapos PX goods na uso dati. So ang bigat ng dala kong bag, may dala akong mga Spam, Hereford. Kumbaga hindi ka Ayun. mapakali. Gusto mo talaga lagi may ginagawa. Oo. May activity ka araw-araw. Kasi I wanna be productive every day. Right. Kasi once I procrastinate naman, dire-diretso naman. I wanna achieve something habang meron pa akong lakas. Hanggat kaya ko pa. Right. I wanna enjoy the things that I wanna do habang may time pa ako. Kasi di ba, nung bata tayo, we all have the time and energy, but we Right. don't have the money. Yes. Nung nag-work na tayo, we have the money, but we don't have the time, but we have the energy. Tapos nung tumanda tayo, we have the money, we have the time, but we don't have the energy. So pag tumanda ka, you have to enjoy life. Yes. So ako, habang nasa mids pa lang, I wanna have the energy, the time, and the money Correct. for me to live the fullest of my life. Galing. Plus, I wanna help other people na magawa din yun. Right. Ang daming young entrepreneurs ngayon, mas mayaman sa atin. Yes. Kung sila kaya nila yun, bakit hindi natin makaya? Yes. Gawin natin. Ayun ang inaay ko. Bilang nawanak ko naman ang kasipagan ng nanay ko, sabi ko, why not invest natin? Kasi it's all about the risk and gamble. Right. Kung hindi mo susubukan yan, ang pera mo kasi, ilagay mo dyan, andyan lang yan. Galing. Hindi yan gagalaw. Tama eh. Magtrabaho ka, madadagdagan yan. Konti-konti.
Pero hindi mo madadoble yan ng isang araw. Correct. Hindi mo yan madadoble ng isang taon. Yes. Madadoble mo yan saan? Magnegosyo ka. Hindi lang madadoble yan. Kung tama ang pagnenegosyo mo, kung tama ang mga kasama mo, at naging patok ang negosyo mo, Yes. baka magulat ka na sobrang successful mo na hindi mo na napapansin yun. Right. Diba? Plus, kung gano'n na mangyayari, mas marami kang matutulungan kasi you can give Yes. jobs, Opportunities. sa ibang tao. Nung namatay si mom and dad mo, talagang Oo, wala. naghirap talaga kayo. Wala talaga. Napilitan ka magtrabaho sa call center. Naglayas kasi ako noon. Bakit ka naglayas? Hindi ako tanggap na bakla ng tatay ko. Dati. Ang gusto niya siya lang. Charos. Pero anyway, syempre, nagkaroon ka ng certain na success sa buhay mo. Yung certain na success na level na naabot mo doon sa buhay mo, ininvest mo ngayon doon sa isang negosyo na bar. Oo. Saan? Sa San Pablo yan. Laguna. Oo, Laguna. Yun yung naloko ko. Nagtiwala lang ako sa tao. Kumpare ko, tinangay din ang pera ko. So basically, nag-back to zero ako. As in, 1,570 ang naitira sa bangko ko. Dati kang may pera, tapos naubos yung pera mo. Nang isang iglap. Teka lang, paano ka naloko? Supposedly, itatayo ng bar. O naitayo naman Then, yung bar. na yung bar. So yung Oo. kinikita ng bar, nag-ROI ako within 3 months. So yung bar kumikita, siya yung may hawak ng finance. Oo. Okay. Nagtiwala ako eh. Tiwala ka, okay lang, sige, hawakan mo lang yung pera. And then what happened? Wala, dispal ko. Dinispal ko. Pero malakas sana yung bar. Malakas. Tapos after no, nung na-dispal ko yung pera, syempre, nawala kami ng mga stocks, nawala kami ng pambayad ng ganyan. Humina yung bar, napabayaan. Kaya naubos ang pera ko kasi nagmakaawa yung mga staff sa akin na huwag muna isara, patagalin muna, baka makabawi pa. So it took like 2 years na puro abono lang ako. Out of love, nasabi ko, mali pala sa isang negosyante. Yes. When you're running a business, wala namang masama magkaroon ng puso. Right. Pero there's a limit. Yes. Hindi mo pwedeng sabihin na paano lagi sila. Correct. Sasabihin nila sa'yo, paano kami? Pag ikaw naubusan, paano kayong lahat? Paano ka makakatulong kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo na matulungan yung sarili mo? Yun yung hirap nung nasa taas. Yes. Kaya nga, di ba sinasabi sa eroplano, pag nagkaroon ng pressure sa eroplano, put your mask first before assisting others. Yes. Kasi paano ka tutulong kung ikaw mismo, sa kalagayan mo, hindi ka makatulong? Paano ka ulit nakabangon? Ganun ulit. Start from the beginning. Ipon ulit ako. Comedy bar. Comedy bars, racket, Wala ka ng negosyo. walang negosyo. Kailan mo nakuha yung pinaka-biggest break mo as a comedian and as a celebrity? It happened too fast that I really don't know which triggered it. Yes. Pero I'm very thankful sa vlogs, sa Showtime. Right. I think it's amalgamation of everything that I've done. Right. Yun, tsaka para sa akin, I don't feel successful para right now eh. I feel that I'm still starting. Kaya hindi ko masabi na yun na yung biggest break ko. Siguro ang pinakamalaking panalo mo is yung tinanggap ka ng buong sambayan ng Pilipinas. Yun. Siguro, yung gratitude ko, tsaka very Right. thankful ako sa mga taong sumusupport sa akin, Correct. nagmamahal. Andyan sila lagi. Correct. Yung pag gusto nila mag-good vibes, manonood lang sila. Correct. Ako happy kasi ako nang nakakita ko, nababasa ko comments, natutuwa sila, nawawala sila ng problema Yes. pag pinapanood kami. And I'm really happy with that. Kasi once in a while, we need to laugh. Yes. So sabi ko yun lang pinaka-may share ko kasi yung gift of laughter. And then, pandemic came. Pandemic came. Ito na. Luckily, nabuo ko yung Bex Battalion. Paano nabuo ito? Si MC, pinipilit ko dati mag-vlog. Sabi ko mag-vlog ka, tutulungan kita. Right. Sabi niya ayaw niya. Parang niligawan ko siya mag-iisang taon. Mag-vlog ka na kasi naging okay na ako sa vlog eh. Yes. Wala pang pandemic. A month before pandemic, pumayag siya. So nasubukan namin. Tapos sinama niya si Lassie. So nabuo kami Bex Battalion. Bex Battalion. So okay naman nung una. Biglang nag-pandemic. Pak! Hindi kami nakapag-content isang buwan. Sabi ko, kuya, ali kayo. Kuha tayo isang bahay. Sama-sama tayo. Para hindi tayo lalabas. Doon lang tayo gagawa ng contents. Kasi walang comedy bar nun Oo. eh. Wala lahat eh. They're very skeptical kasi Yes. hindi namin alam kung paano namin babayaran yung bahay. Yes. Ganyan. So ang ginawa ko, nag-abono ako. Right. Kuha akong bahay. Sabi ko sa kanila, just trust me, sabi ko. Lahat ng gagawin natin contents o whatever happens, I will take responsibility. Yes. Hindi tayo makabayad ng bahay, magbabayad ako. Yes. Wala namang mawawala sa inyo, so please risk it with me. They did. And after a month nang ginawa namin yon, nag-boom yung Bex Battalion. So, very thankful ako sa kanilang Kumbaga dalawa. yung dinesisyon mo sa buhay na dahil nawala ng mga comedy bars, Oo. lahat nagsara, yung dinesisyon mo na tumira kayo sa isang bahay, yun yung pinakamalaking break nyo naman na nakuha when it comes sa vlogging. And I'm very thankful sa dalawa kasi pinagkatiwalaan nila ako to lead them sa ganong klaseng buhay. Kumbaga meron kang eye for the future. Yun na napapansin ko sa'yo. Na lagi pag inisip mo, nangyayari. Inisip mo, na-execute mo ng tama. Paano ka magkakaroon ng ganong klaseng karakteristik? Pinaniniwala ako kasi na an idea will remain an idea until executed. Right. Sayang naman yung idea kung hindi gagawin. Ang hirap nun eh. Kumbaga na-forecast
i-focus mo lagi precisely kung ano yung mangyayari. Kasi kagaya nun, inisip mo maging comedian, lumampas ka ngayon, naging celebrity ka pa ngayon. This is not a solo success. I only have the idea but I need the help of others to execute it. Yes. You find the right people for your ideas. Right. Para magawa mo yun. Kasi kung ikaw lang sasuluhin mo yan at you don't have other people to help you, alam mo naman sa sarili mo hindi mo kaya. Yes. Ask help from others so you can execute the idea. There's no such thing as self-made. Para sa akin na kasi you always need the help of others. Yes. Kung milyonaryo ka, paano mo nakuha yung million mo? Right. Eh, hindi ba sa mga tao mo? Correct. Kahit sinasahudan mo sila, Correct. still, you have to consider them na tumulong sa'yo. Correct. They made you. You wouldn't arrive sa tuktok ng isang plateau kung wala kang hinihilang lubid, kung wala kang hinahawakang mga bato para makaakyat. Correct. Yung mga bato na yun, yung mga lubid na yun, yung mga taong tumutulong sa'yo, Para iangat ka. iangat ka. Kung gusto mo palang makuha yung certain level ng tagumpay mo sa buhay mo, you have to have a team. Surround yourself with the best people. Yes. Why? Kasi hindi mo naman kaya gawin lahat. Yes. Tandaan mo, you can be jack of all trades, but master of nothing. Yes. Diba? You're just a jack. You're not the king. Yes. You know it, but you don't know how to do it na Hindi mo kayang pinaka-best. ilabas yung potential. Oh, yung pinaka-potential. Yung peak. If ganun, get the best people for that. Correct. Some people nga, hindi nila alam yung ginagawa nila. Yes. They just have the money. Anong ginagawa nila? Ini-invest nila sa mga tao Magagaling. magagaling. Napakaganda ng mga success principles mo. And I believe this is the first time na maririnig sa ito ng mga tao. Kasi most of the time, mga interview mo, more on nakakatawa, entertaining, and all. Not really showing the total mentality of a Chad Kinis. So ngayon ko naiintindihan na hindi ako nagkamali ng pagpili ng business partner kasi napakagaling mo. Mag-isip sa buhay, sa lahat, di ba? Marami kasing mga nanonood ngayon ang nasa business industry. So ngayon, marami ka kasing business na pinapasok. Ikaw ang CEO ngayon, I believe, ng Bexilog na pabukas na, no? Bexilog, yes. So ano ang business concept nga nito? Silog in a box, comfort food ng mga Filipino. Right. Na naka-food trailer or food truck, parang yung investment mo nandun lang Yes. sa trailer and sa truck. So, logistic-wise, Yes. mas maganda. Yes. Pag nandito ka sa pwesto na to at ayaw mo na dito, pwede ka lumipat Yes. ng kasama ang buong investment mo nang hindi natatapon yung pera mo. Yun. Unlike pag gumawa ka ng isang pwesto, Right. andyan yan, pag ayaw mo na dyan, wala, gigibayin mo na ulit, sayang yung pera. Tapos Right. pag magtatayo ka na naman ng panibago. Dito, yung buong investment mo, buo. Paglipat mo, buo pa din. Ang main problem karaniwan ng mga nasa commercial business or nasa food industry is yung location. Oo. So dito sa Bexilog, sinolusyonan mo. Actually, ang pinaka-nakaisip talaga niyan, sina Kenta Kogako. Yes. Si Boss Regan, si Joshel. Yes. Tapos nagkaroon kami ng Collaboration. collaboration. Right. Of course, with the help of you. Ano mga menu ang siserve nyo rito? We have different specialties from different parts of the world. The world daw, charot. Of the Philippines, may dagupan bangus. Nako, yan ang pinakamasarap na bangos. May alaminos longganisa. Pinakamasarap na longganisa Diba? yan. Bagnet meron. Bagnet meron din. Ginawa naming silog. So lahat ng mga pinakamasasarap siguro sa buong Pilipinas, yun yung magiging menu ninyo. Oo. Kailan nila makikita ito physically na nag-ooperate itong Bexilog na to? Itong March 15. Right. Okay na siya. Pero open na kami for franchising. Open na for franchising. Open na for- habang Kompleto na ng system, may komisary na. Yes, may commissary na, may mga trailers na Feasibility study meron na rin. meron na din. So, pag nag-inquire na sila sa amin, ipe-present sa kanila lahat yung mga packages. Maganda ngayon kasi naka-promo pa. We are offering 25% off. 25% Oo, off sa so- first 20 franchisee. Yes, sa first 20 franchise. And of course, I believe meron ka pang isang business which is Thirst Flask. Yes. Ang maganda sa kanya, it's very durable, BPA-free, triple wall. Yung malamig na tubig. Yung malamig na tubig, mananatiling malamig talaga sa loob ng 24 hours. Yung Yes. mainit hanggang 12 hours. Yes. Na totoo, hindi eme-eme. Powder finish yung labas niya, so hindi madulas. Oo nga, matte. Ganda. Matte siya, Social. hindi madulas. Tsaka may ganitong mga color, yan. May black din, tapos ito yung red. Meron kami mga iba't ibang mga colors pa. Visit na lang nila sa site, sa Facebook namin, sa Instagram namin, sa Shopee, tsaka sa Lazada. Baka naman mahal yan siya. Ay, eto yata ang pinakamurang water flask na mabibili ninyo. Not overpriced, but the quality is really good. Sa online, anong Facebook page? Thirst PH, pati sa Instagram Thirst PH, pati sa TikTok shop, available na siya. So yan guys, so mag-follow na kayo sa page ng Thirst PH at punta na rin kayo sa Shopee at sa Lazada. I-type nyo lang dyan Thirst at makakabili kayo ng napakagagandang varieties of colors and ounces ng Thirst Flask. So yan po ang kakambal ninyo, ang katabi ninyo lagi sa inyong trabaho, sa inyong pag-gym at syempre sa inyong pagninegosyo. So bukod dyan, meron ka pang clothing line na ilalabas or na ilabas na? Ilalabas pa lang Right. itong clothing line sa Team Payaman Fair sa March 8 to 12. Team Doon kami- Payaman Fair. Saan Yeah, yan? Sa Mega Mall. Right. Doon kami maglo-launch. Streetwear. Low-key, high fashion streetwear to. High fashion streetwear. Pero minimalist. Kaya low-key, wala masyadong design, plain, pero maganda yung tela, Yeah. embossed Sophisticated. na, low-key sophisticated. Right. You can wear it anywhere, anytime. On the streets or casual wear, pwede sa kanya. Tsaka, kaya low-key ang gusto ko kasi we always stay low-key, di ba? You have nothing to prove. You just stay low-key.
So kumbaga may konsepto talaga yung clothing line. No? Hindi lang ba siya nilagyan ng mga kasalita lang. Hindi. Kumbaga may puso. May Yes, kasama oo. puso. Alright, sa lahat ng gustong mag-order ng Loki, ayan, magiging available na yan soon. And I believe meron tayong online shop niyan. Yeah, sa Facebook, sa Instagram, Shopee, sa Lazada din, TikTok shop. TikTok shop, tsaka sariling website, magiging available na siya. Ngayon, serial entrepreneur ka na and you are actually a celebrity. Nakuha mo yung tagumpay sa buhay mo at director ka na rin ngayon. No? Sobrang talagang napaka-successful mo na, partner. Ayan. Naku, thank you. Bago tayo matapos, no, ano yung gusto mong iwan na statement dun sa mga taong nagpupursige, lumalaban? Pwede kang mapagod, pwede kang magpahinga, pero huwag kang titigil. Kung hindi mo alam, magtanong ka. If someone did good to you, pass it on. Alright, mga boss, I believe napakaganda at talagang marami kayong natutunan ngayong episode natin na to. Siyempre, of course, with one of our celebrity idol, comedian, and now, a serial entrepreneur, boss, Chad Kinney. So maraming salamat sa panonood ng RDR Talks at huwag ninyong kalilimutan na i-click yung notification bell na matagal nang nag-aantay ng click ninyo sa ating YouTube channel. And of course, do not forget to follow us on our Facebook, YouTube account, TikTok account, Instagram account, at sa lahat ng mga social media account na available si Boss RDR. I believe meron na rin kami palang Spotify. I-follow nyo na rin yun. Alright? So muli mga boss, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you so much.